Yan na nga ho yung sabi ko ngayon sa inyo. Yung mga matatalino noon, nung kumampi na kay Tambaloslos at kay Ngagba, nagiging bubo na. Nagiging 80-80. At yung may mga reputasyon noon sa panahon ni Tatay Digong, nang kumampi na ngayon kay Ngagba, wala na, basura. Alam mo, Barber, sayang yung pangalan ng tatay nyo. Okay yung tatay niya eh. Guys, yung tatay niyang si Robert Barbers, okay yun ho. Magaling yun eh. Maayos yung kanyang political career. Pero biglang sinira itong si Robert S. Barbers. Ipinagmamalaki pa naman sana ng mga taga Surigao itong Barbers. Masyadong iyakin. Simple lang naman ho. Kung ayaw mong mabatikos, huwag kang tumakbo. Huwag kang mag-file ng kandidatura, matulog ka na lang, maglusi ka na lang. Hindi ko maintindihan, bakit yung mga politiko ngayon, under Ngagba admin, mga kakampi ni Tambaloslos, mga iyakin, galit mabatikos. Ba't sa magalit na galit sa mga DDS vloggers? Itong si Barbers. Gagi taga Mindanao, taga Surigao, galit sa mga Duterte? Namo! Ang Visayas, Mindanao, sulit Dutertehan. Kaya kayong pumipirma na ma-impeach si Inday Sara. At kahit tanungin po natin yung kaibigan ko dito, Dong, dali ka, Dong. Gagi, oh. Papakinggan nga natin si MJ, oh. Iyakin. Ako lang yata. Pasensya na. As I was on my way here kasi, syempre, yung mga anak ko, apektado rin. And they did not want me to go here. Kasi nga, syempre, ang hirap kalabanin ng gobyerno, ng mga mambabatas. Ang hirap eh. Hindi to biro itong ginagawa namin dito ngayon. Correct! Ito mga nakikita niyong mukha rito, ito yung mga handa actually na mamatay para sa bayan. Gusto ko po yung sinabi mo, MJ, Kiambaw. Alam niyo po mga kababayan ko, itong ginagawa nila, itong ginagawa namin, hindi biro ho ito. Mahirap kalabanin itong gobyernong ngiwi. Tuyo na yung mga utak ng mga yan. Sa kakasinghot ng pulburon. Dapat kakampihan nyo kami. Yung sasabihan nyo po kami na sila, sama na ho siguro ako dyan. Buti na lang, hindi ako napabilang sa mga sikat. Hindi, sana nandyan din ako. Masakit po yung sabihan ka na ikaw ay vlogger ng mga drug lords. Masakit po yan sabihan ka na ikaw ay vlogger ng pugo. Na hindi naman totoo. Ang problema dito, si MJ Kiambao, fighter. Narco-vloggers? Pag sinasabi mong narco-vloggers, vloggers ka ng mga drug lord. Ba't nagkaganon? Galit nga kami sa droga? Galit nga si Tatay Digong sa droga? Ayaw nga namin suminghot, kayo na lang. Mandamay pa kayo, ha? Mga ugag kayo. Ha? Emotional damage. Kasuhan nyo po yan ng patong-patong ng kaso. Pahilan nyo po ng damage. Nang maubos yung pera na binigay ni Tambaloslos sa kanya. Sayang lang itong si Barbers. Yung pagkatao niya, sinira niya. Dahil gusto lang niya kumampi kay Tambaloslos kabangag dahil sa pera. Walang prinsipyo katol. Sayang yung pagkatao mo, sigurado talo ka. Tuloy ho tayo mga kababayan ko. Yes, I'm one of them. Pero sana lang walang damayan ng pamilya. Alam niyo, last year pa, sinabihan na ako ng nanay ko. By the way, yung mother ko and my mom-in-law are both bedridden. And nasa mga last few days na sila ng kanilang mga buhay. Which makes it even harder for me na maglaan ng oras para sa mga ganito. Last year, binalaan na niya ako. Sabi niya, anak,
pwede ba maghinay-hinay ka na muna? Mhm. Huwag ka na munang makikitang malapit sa mga Duterte because I'm sure pag-iinitan ka. Mhm. Huwag ka na munang kumontra o mag-criticize sa gobyerno. But of course, my mom knows me na kahit sabihin niya yon, hindi ko pa rin mapipigilan na magsulat, na mag-criticize, o na maglahad ng aking mga opinion sa social media. And then just few months ago, inulit niya ulit, anak, tignan mo, nag-iinitan na kayo, ganyan-ganyan. Tigilan mo na muna kasi, kita mo, oh, hindi ako makatayo. Paano kita dadalawin sa kulungan? Diba? I mean, nagagawa pa niyang biruin ako, but it hurts sa nanay ko. And sa akin din, because masunurin akong anak. At kung kailan ako tumanda, tsaka ako naging pasaway. At kaya ako sumusuway sa magulang ko ngayon kasi magulang na rin ako eh. Kati Binag. Ito. Alam niyo ho, nung lumabas ho ako at nagsalita ako at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga. Lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang ho yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin ho ako. And ang hirap din ho sa sitwasyon ko kasi both my parents namatay na ho. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matitino, matatalino, mababait. I'm so proud of them. And eto lang yun. Yun, katulad nila Crisette, kami mo lahat dito. Wala ko kaming inihingi. Hindi ko kami naghanap ng posisyon. Hindi kami nagpapasikat. Ano papasikat? Sikat ka, mamamatay ka? Yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo. Hindi po joke yung ginagawa namin. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why is Cathy, parang, she went ballistic na. Sabi ko, ballistic na kung ballistic. As long nagsasabi ka ng totoo. Ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa, dapat ho, kung kayo ho ay kinikriticize, tanggapin nyo ho, pray for it, pag-isipan nyo, and tingnan nyo ho yung sarili nyo sa salamin kung tama ba o mali yung ginagawa nyo. Ang nakikita ko ho dito, yung nangyayari ho sa amin ngayon, hindi na ho to bago sa akin. Nangyari ho to sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon. Yung pagbubuli ng tuloy-tuloy. Yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan. Yung ginagawa nila kay VP na panggigipit, duwag naman ho yung mga yan eh. Manggagamit ho yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawin, hindi na gagawin. Kaya sa inyo, na akala nyo kakampi nyo yan, kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami lang tinanggal ngayon sa mga trabahador nila dyan sa gobyerno? Nagki-cleaning daw sila kasi feeling nila yung loyalty, naglo-loyalty check sila. So, lahat po kayo disposable. Mhm. Lahat po kayo itatapon. Pag tapos na sa inyo, itatapon na kayo. Attorney Trixie, Attorney Vic Rodriguez, VP Sara. So don't think na kayo ngayon na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Lahat kayo basura. Lahat kayo trapo. Lahat kayo gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo. Sa PSG, sa security, sa mga empleyado ng gobyernong tinanggal, magsalita ho kayo. Huwag ho tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Crisette, it's easy to fold. It's easy to umatras ka na tumigil ka.
Pero ba't pag tumigil po kami, sino pa pong magsasalita para sa inyo? Kami ho, never ho kaming naglabas ng chismis. Never ho kami hindi ho theory. Facts. Kinukuha ho namin sa kwento nila, the way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho doon namin dinadissect yun. Doon namin kinukuha yon, tapos bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin. At yan po ang karapatan natin bilang Pilipino. Kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech dapat nagagamit natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sino mang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, Ngayon po, wag na lang ho kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, tayo po ang bida. Bumoto po kayo ng tama. Tanggalin niyo ho ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawala ng pondo kasi sabi na, napilitan kami. Kasi mawawalan kami ng budget. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your situation, yung sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin ho kayo kasi principled kayo.